nung nakita ko yung score ko, kakagising ko lang. Tapos, ayun, oh my gosh, finally. Kasi, malaki talaga yung difference from my previous score. Oo, nag-additional 10 points siya. So, yun po. Thank you po talaga. Grabe ka, ma'am. Nag-book ako 1 week. May trabaho pa ako nung buong week na yun. Parang nakapag-review lang po ako ng siguro 2 or 3 araw lang bago nung exam ko. Writing lang din ako nag-focus talaga. Nag-take po ako ng PTE for my application for permanent residency. First take ko was September 30, 2025. That time, we got proficient English. Unfortunately, hindi ko nakuha yung goal ko, which is the superior. I knew that time na yung writing ko talaga is medyo mahina talaga. So yun, nag-decide ko kasi nakita ko nga yung mga videos niyo online. Sabi ko, maybe I need help. Ganon. Sabi ko, why not try to ask for help na coaching ba? Ganon na kung ano lang yung, baka may ma-advise lang sa akin na maka-help lang din. So, yun, I tried to contact you po. After nun, yung coaching natin, nag-review naman din ako. Mostly talaga sa writing. I was telling myself na confident naman na ako sa iba. Sa listening, although, syempre, hindi ko naman alam talaga kung ano yung lalabas. Exact na lalabas sa test. Pero, sabi ko sa sarili ko, parang confident na ako sa iba. Writing na lang. So, dun lang talaga ako nag-focus. Tapos ayun po. And then, 1 week prior nung date of my English, na itong second English test ko, I was feeling more confident talaga na kaya ko na, kasi alam ko na parang meron na akong idea what's right and wrong, ganon. And then, yun nga, fortunately po, after hard work talaga po, parang naiyak na ako kanina. Parang sabi ko, oh my gosh, sabi ko, pag nag-hard work ka talaga or binigay mo din talaga yung best mo naman, kaya mo din maabot yung score mo. Basta discipline ka lang at saka tiwala lang sa sarili din po na kaya mong gawin, and doesn't mean na kung hindi mo nakuha the first time, the second time, or the third time, hindi mo na makukuha the next. And thank you po sa inyo, sa English Charlie, and sa inyo po, Miss Charmaine, sa mga advice and suggestions, ganun. Malaking super tulong po talaga sa visa ko. Although, siyempre, still waiting ko naman pong ma-invite. Pero yung journey lang ba na may na-accomplish ako, any piece of advice dun sa mga parang wait din sa kanilang visa application pero nahihirapan silang mag-balance ng trabaho at pag-aaral sometimes? Siguro, ma'am, discipline lang sa akin. Kasi yung work ko din naman, hindi ko naman inaano yung work ng iba. Yung work ko naman din kasi physical work. So at the end of the day, I'm exhausted din, and mentally, physically, hindi din biro na after work, magre-review ka pa or you have to prepare for something. Kailangan mo rin talagang mag-discipline yung sarili mo na siguro maybe early morning, you can try to practice or for the exam or practice maybe 1 hour. Discipline lang na wag mo nang wag mo nang labas ng labas, ganun. Parang parang sacrifice muna for now. Kasi kung you reap what you sow. Na parang kung ngayon sacrifice ka, alam mo yan in the future may mag-grow or may makukuha kang magandang result na. Ang ganda nun. Thank you, ma'am. Last request. Any tips since ang taas ng reading mo, 88? Pero yung reading lang siguro, context clues for me, yung idea, and then yung tenses nga na kung past tense, ganun, present tense. Tapos, question ko, kunyari sa essay, was
it was opinion-based. Like, do you agree or disagree? Ano yung advantage and disadvantage? Parang yung sa last part na yung right from dictation. Hindi nga po ako sure. Tatlo yun eh. Hindi nga po ako sure kung tama yung mga nalagay ko lahat. But most of the words nalagay ko. But minsan kasi yung sa sound ng tao na nagsasalita, hindi ko alam if may S ba yung last na sinabi niya, or for example like shop tapos shops ba, kasi ang next word is starting with letter S, so like hindi I ako see. sure if connected ba yung S sa kabila or dun sa first sa second word, ganon. Tapos yung sa ano din po yung described image. Actually, lahat po ng described image ko, naputol ako mid-sentence. Kasi ang dami pang gustong sabihin. Naputol Very ako good. lahat. Actually, lahat po naputol talaga. Hindi ako nakatapos ng, like, wala akong na-conclude or whatever. Pero yung mga sinasabi ko, tuloy-tuloy lang. Yes, very good. Sa fill in the blanks, ma'am, gano'n lang din. Context clues ka lang din. Opo. Sa test po, binasa ko lahat. Minsan yung words na binibigay nila is parang magka-synonyms na. So, parang hindi ko din ma-differentiate ano kaya ang tamang word for this blank. Na pwede namang itong isa, pwede itong isa. Kaya minsan, tinatry ko talagang basahin na lang lahat para mas ma-connect ko yung idea na mas fit itong idea kasi mas ganyan, mas connected siya sa isang sentence. I see. Parang okay na lang. Thank you so Yan much lang po, po. ma'am, sa mga tips. Thank you Congratulations po again, Yes ma'am. po.